May bago ka atang assistant do ka. Anak ko yan, si Claire. Pinayagan siya mag-OJT dito ng school nila. Oh! Ay, napakagaling nitong nanay mo, Claire. The best OB ever. Tinuturing niya anak yung mga pasyente niya. Nabola ka pa. Everything is normal, healthy si baby, pero you still have to rest para hindi magka-problema sa mattress, okay? Okay, Doc, noted. Itago mo na rin to, another protection sa mga masasamang loob. Blurry ka na rin pala, Doc. Sige. Itatago ko to. Hello, Miss Amanda. Remind ko lang po kayo, ha? Ngayon po yung follow-up check-up nyo. Sir, hello po. Sino po sila? Tsaka, sino pong wala na, sir? Pakitawag na yung susunod. Okay po, ma. Hindi ko pa rin masabi kina nanay, Dok, eh. Natatakot kasi ako na mapalayas nila. Tsaka hanggang ngayon, di pa rin nagsising-in sa akin na buntis ako. Ayaw lang panagutan ng tatay. Just take time hanggang sa maging ready ka na. Pero wag kang pakampante, ha? Mababa ang mattress mo. You really need extra care. Pangontra. Para saan po yan, Dok? May orasyon yan. Binibigyan ko talaga yung mga pasyente ko ng ganyan. Because I care for you. Hello, Miss Bea. Follow-up check-up niyo po ngayon. Ask ko lang kung anong oras po kayo darating dito. Po? Miss, may islat pa po ba? Yes po. Ano po concern nila? Papacheck up ko lang itong apo ko. Hindi kasi nire-regla 3 months na wala namang jowa. Claire, anak, magsi-CR lang ako. Yan ba yung doktor? Yes po. Sa ibang araw na lang kayo papacheck up. Kumanap na tayo ng ibang OB. Alis na kami. Safe ito, anak. Binigay ito ng kaibigan kong astrologer. Ma, sunod-sunod ang nawawala sa mga pasyente mo. Antayin pa ba natin na lahat ng buntis dito sa lugar na to mawala? Hindi na natin kasalanan kung hindi sila maingat at maalagang magbuntis. Huwag kang mag-alala sa akin, babe. Andito lang naman ako para kunin yung mga anting-anting na yun, eh. Yun lang naman ang alam kong dahilan kung bakit unti-unting namamatay yung mga pasyente ni Mama. Nakalimutan ko yung password ng clinic. Paano to? Kaya na bukas. Sige na, papasok na ako, ha? May tao sa loob. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Anak? Anong ginagawa mo dito, Nak? Totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi nila, Ma? Naaswang ka? Magbaon ka lagi ng bawang. Tambak ka lagi ng bigas at asin dito. Basta kami. Oo, lahi natin ang aswang, anak. Lahi natin at di na yun matatanggal. Hindi ka ba nahihiya na maramihan ang pangalan mo dahil sa ginagawa mo? Hindi. Wala akong pakialam, anak. Kaysa naman mamatay ako sa gutom, di ba? Kaya mga pasyente ko na lang ang kinakain ko. Kinakahiya kita. Alam mo bang pagsapit ng 25 years old, magiging ganito ka din? Paano ka didiskarte para makakain? Ha? Wala kang nakita. Balik trabaho tayo bukas. Nakita ko si Kuya Thomas kanina. May kasamang babae agad.
Alam niyo kung anong ginawa ko? Pinagbabato ko siya nitong hawak kong libro. Sinabi ko na duwag siya, di niya mapanindigan yung pinagbubuntis mo, ate. Ningning, bakit mo naman ginawa yun? Eh, anong sinabi niya sa'yo? Weird nga eh. Sabi niya, lumayo na daw ako sa pamilyang to bago pa daw mahuli ang lahat. Joke! Meron daw malagim na sikreto yung pamilya natin. Yun nga, umalis na daw ako habang maaga pa. Tsaka sabi niya, di niya daw anak yan. Kanino anak yan? Yan, ito. At ang magiging anak mo, magdadala ng biyaya sa tahanang ito. Hindi ka pa buntis. Pero pagsapit ng 18 mo, pwede na. Tay, buti na lang at napatawag kayo. O bakit? Anong nangyari? Ba't hindi na kayo umuwi dito? Nagkagalit ba kayo nila ate? Dapat nga ako andito kayo eh, para matulungan niyo pa ako mag-alaga sa mga apo niyo. Si Ate Eloisa po buntis, alam niyo na ko ba yun? Tay, nagugulahan na ako eh. Ano po sinasabi niyo? Pag alis po ako, paano po sila ate, di ba? Wala po silang kasama dito. Po. Tay, naguguluhan po ako. Kala ko pa magre-review ka. Sino kausap mo? Barkada ko. Kumain ka na dito. Te, Ate Didit ho. Na-check up yung anak niya. May sakit kasi eh. Ate, alam kong hindi mo ako ipapahamak. Alam kong ang hangad mo yung kaligtasan ko, ate. Totoo po ba yung sinasabi ni Kuya Thomas? Na may malagim na sikreto yung pamilya natin. Kasi nakausap ko kahapon si tatay. Ganun din pa yung sinasabi niya at gusto niya akong lumayo sa inyo. Ate, ano po ba yung sinasabi nila? Itong pinagbubuntis ko. Tsaka yung anak niya, Ate Didit. Mga anak ni tatay. Si Ate Didit sumama sa isang kulto. At iyon ang mga traditional ritual nila. Ang magpabuntis sa sarili mong ama. Lumayo na si tatay para sa'yo. Ayaw niyang maranasan mo yung mga naranasan namin. Pinilit nilang makipagtalik ako kay tatay nung gabing yun. Nalaman yun ni Thomas. Kaya niya ako hiniwalayan. Dahil hindi niya anak to. Anak ni tatay to. Kahit saan mang lupalop mapunta si tatay, hahanapin pa rin siya nila. Luningning, kahit umalis ka, wala na tayong takas. Hindi naman sa pagmamayabang, guys. May nagtanong kasi sa akin kung paano ko daw na-realize nung bata ako na mahirap lang kami. Honestly, yung papa ko po ay may-ari po ng mga farms sa Pampanga. Tapos yung mama ko po ay isa pong dermatologist. Kasi may mga nagko-comment sa akin na bakit daw yung skin ko daw, ang ganda, ganito. Kasi bata pa lang po ako, inaalagaan na po ni mama yung skin ko. Ngayon, 3 po kami magkakapatid. Babae yung panganay. May sumunod po na lalaki. Pangalawa. Tapos ako na po yung bunso. Yung panganay po na babae, mayroon po siyang jewelry shop. Yung kuya ko po ay isa pong developer ng mga software like application, ganon. Tulad na lamang po, ito ipapakita ko. Sobrang useful niyan sa akin. Yan na po yung ginagamit ko. Mula nung nagko-content ako. At ang tawag pala sa app na ito is
is as vocal remover. Pwede rin kayong pumili kung drums or without drums. Pwede rin kayong magtanggal ng mga noise dito, yung mga unnecessary noise. Pwede, very useful na to sa mga estudyante na may mga projects like films, ganun ba? How to use free vocal remover online. O, yan na, may step by step. Ang maganda doon, makikita nyo dito yung original, kung music lang at saka yung vocal kapag pinaghiwa-hiwalay nyo na siya, o, di ba? Para na rin kayo nagluluto. Alam nyo guys, sa totoo lang, itong Is Us na to, sobrang pinadali niya yung buhay natin. Life saver talaga siya. At ang pinaka-goal talaga kung bakit nila yung ginawa is para hindi tayo mahirapan na search ng search, -1, karaoke, ganun. Kung pwede naman nating gawin ng sa atin lang. And mapipili mo pa kung ano yung prefer mo na tanggalin, di ba? At ngayon naman, kung sasabihin nyo, ang yaman mo pala, ganun. Hindi po namin mina-mindset na mayaman kami. Dahil tinuruan kami na kung kami yung meron, dapat hindi namin pinagyayabang. Pero para na rin mas makilala nyo po ako mabuti. Ang na-realize ko ngayon, ayong tinapos mo to, kaya na-prank ka. Joke lang guys, hindi po kami mayaman. Lumaki din po ako mahirap. Tapos kung gusto nyong alamin na lang, yung story time ko kung paano ko na-realize nung bata ko na mahirap ako, or kami, follow nyo na lang ako sa Fela Austin POV sa Facebook at doon ko po in-stig yung kwento namin. So, yun lang guys. Thank you sa pagtapos. Pero yung application guys, tunay yun. Tunay. Mas mapapadali yung buhay nyo.